Inihahandog para sa ikalimang anibersaryo ng prestiyosong Gasparin Psikolohiyang Pilipino Docu-Film Fest. Ang isang dokumentaryo mula sa malikhaing isip nila Maxine Bautista, Madel D. Guzman, Steffi Galvao, Queenie Sobornizo, Ivy Mirasol at Billy Tan, natatalakay sa hanap buhay ng mga Pilipino. sa mga karaniwang hanap buhay na may kita natin sa pang-araw-araw. Lahat sila ay nagpapatak ng katawan at nagpupursige upang matustusan ang kani-kanilang pangangailangan at sa mas makabuluhang paraan ay upang ang kani-kanilang pamilya ay mabuhay. Hanap buhay, nagtatrabaho upang tayo ay mabuhay. Subalit, darating ang araw na tayo ay malalabutan ng himig. Lahat tayo ay initinakdang oras dito sa mundong ibabaw. Ngunit, hindi natin napagtatanto na may mga kababayan tayo na sa tubing may
Eksaktong alas 6 ng umaga, bumiyahe na kami papuntang San Jose del Monte, Bulacan. Dito namin sinadya si Mang Orly Legazpi, dating OFW, 56 na taong gulang, ang bisor ng mga embalsamador sa Faith Funeral. Ang pag-eembalsamo ay isang propesyon kung saan nililinis at pinepreserba ang isang bangkay bilang paghahanda sa maayos na presentasyon nito bago iburol at ilibing. Tinatawag nila itong panggagamot. Ayon kay Stanley Burns, ang pag-eembalsamo ay nagmula pa sa kultura ng mga Ehipto noong unang panahon. Sila rin ang nag-develop ng proseso ng mummification. Hanggang sa makarating sa Europa, una ito ang sinubukan noong panahon ng Crusades at umusbong noong panahon ng Renaissance. Umangat ang estado ng pag-eembalsamo noong panahon ng Civil War, kung saan naatasan si Dr. Thomas Holmes na imbalsamuhin ang mga namatay na sundalo sa gera. Taong 1867, nang diskubri ng isang German chemist na si August Wilhelm von Hofmann ang formaldehyde, o mas kilala natin bilang formalin. Isang kemikal na ngayon pundasyon ng modernong pag-eembalsamo. Sa Pilipinas, ayon sa sapantahan ng mga antropologo, ang mga ninuno nating Ibaloy sa Benguet ang naunang magpreserba at may sariling pamamaraan ng pag-eembalsamo. Tinagurian nitong kabayan mummies. May mga palatandaan na ang mga pinuno lamang ng tribo ang iniembalsamo ang katawan. Ayon sa kasaysayang pasalita ng mga Ibaloy, bago pa mang tuluyang mamatay ang isang taong nanghihingalo, ay pinapainom na ito ng tubig na may asin upang simulan ang proseso ng pag-eembalsamo. Pagkatapos kapag namatay na, hinuhugasan ng katawan sa mahinang apoy upang patuyuin at binubugahan ng usok ang loob ng katawan upang hindi ito uurin. Paulit-ulit na pinapahiran ang katawan ng katas ng dahon ng sari-saring halaman at ilang buwan na pinapausukan ang katawan bago ilagay sa ataul at ilagak sa kwebang libingan. Panahon ng pagsakop ng Estados Unidos sa bansa nang ipatigil ang ganitong klase ng pag-eembalsamo at sila rin ang nagpakilala ng modernong pag-eembalsamo. Paano nga ba ang proseso ng pag-eembalsamo? Diyan, nasaksakan muna ng formalin. Apo. Tapos ng formalin, pakakagatin mo na yung formalin sa loob ng katawan, 30 minutes o 1 hour. Tapos naman, yung dugo naman ng sisip-sipin nun, tatanggalin na. Apo. Kasi yun ang bumabaho yung dugo sa loob ng katawan. Tapos, make-up na, pagkatapos nun, lagyan na sa trabaho. Hindi na po tinatanggal yung organs po. Ay, ang inilalabas ang organ, yung mga hindi natural death, yung binarel, sinaksak, nala-autopsy niya, bubuksan talaga. Nabigyan din kami ng pagkakataon na masulapan ang loob ng morgue. Ang morgue ang silid sa ospital o sa punerarya kung saan nilalagak ang bangkay ng yumao upang masuri at makilala. Dito rin ginaganap ang panggagamot o pag-eembalsamo at ang pag-make-up. Naisalaysay din ni Mang Orly kung ano-ano ang mga gamit sa pag-eembalsamo. Yung pang-siksik ng dugo, ito yun. Ito po. Yun yun. Ito yung sinasaksak sa kanya. Pag ginuko yung dugo. Ito po. Ito, yan. Yan. Ito yung pagka yung sinasaksakan siya ng formalin, ito yun. Loob ng katawan, ito. Itong may butas ito, pang-siksik. Ito, pang-saksak. Sa loob ng katawan. Tapos po. Wala na po. Wala na. Ito na, mga puse, pagka yung ilalagay ito sa ugat, dito sa ganito, kaya dito sa singit, di ba yung ugat natin malaki dito? Opo. Ngayon, dito. Diyan po sinasaksak na formalin. Formalin dito yung dadaan. Ito naman, may higop ng dugo. Saan po nilalagay yung dugo po? Ayan, kailalim, diretso yan. So
you po. Yan. Dito po, dito. Kadalasan, kinatatakutan natin ang mga patay. Ngunit hindi ang mga tulad ni Mang Orly. Dahil sa patay, sila ay nagkakaroon ng pagkakakitaan. Paano po kayo nagsimula? Paano po kayo natuto sa ganitong trabaho? Hindi, yung brother ko kasi, nung mga 10 years ago, nagkisosyo sa isang punlarya. Eh, bulagsak naman yung nakasosyoan niya, hindi sila umasento. So, nag-party sila sa property nila, yung mga gamit. Yan, nagsarili siya. Ayan, in 7 years, ayan, medyo napalago niya ng maganda. Pinili niyo po talaga to yung profession na to or nangyari na lang po? Oo, nangyari na lang dahil medyo dito madaling... Mahirap tumarap na ito, pero andito pera. So malaki po talaga yung yung kita rito. Opo. Paano po yung kita po dito? Yung ano lang po, tuwing may dumarating po or... Patay, siyempre, oo. Eh, katulad dito, sa lugar dito sa San Del Monte, kami ang pinakamura. Hanggang Marilao, Santa Maria, kami tinatawag, kami nagsiservice. Oo nga po, inaalala ko po yung sa lolo ko. Kasi kami pinakamura, yung makukuha mo 60,000 dito, sa ibang punwari, 150, 120 pinakababa. Kami 60 lang. Yung pinakamagandang kabaong na yun. So, ano po, kung papipiliin po kayo sa ibang profession, ito pa rin po yung pipiliin niyo. Kasi, dito eh, kumbaga, gawin mo lang yung ugali ng chick eh, di baling maliit kita, tuloy-tuloy. Opo. Ganun na rin, malaki na rin. Lagi po bang may dumarating na patay? Oo, ngayon lang eh, dalawang pulitarya lang, kay dalawang ambulansya pinagtakbo. Kita mo isang ambulansya, dalawang nakuwang patay. Sa hospital galing yun, sa district. Sa tanan ng pagiging embalsamador ni Mang Orly, meron din silang di makakalimutan na karanasan. At hindi sa lahat ng oras ay may salaping bumabalik. Meron ding tinatawag na pro bono. Yung ano lang, mga 2 weeks ago lang. Nakuha namin nagbigti sa Pleasant, yung kalakasan ng kabagat na Opo. Sa Pleasant, dyan sa may cornerstone. Opo. Sa may paglakos ng tungko, yung Caltex sa harap. Sa Araneta, yung lupang Araneta, di ba gubat yun? Yun, talagang lapsa. Talagang bulok na. Wala nang mukha, buto na lang. Yun ang mahihirap. Pero marami na kami ginawang gano'n. Nung una po, hindi po ba kayo natatakot? Nakatulog po, hindi po kayo nakatulog. Hindi. Kasi yung una, hindi naman ako nakakakuha ng bulok eh. Mga salvage lang, mga basagam mo ka. Ganun. Ito lang bandang huli ko na sa mga Pero sanay na ako. Okay lang, wala na. Dito, kung ano yung itawag sa amin, kahit bulok, kinukuha namin. Tulad yan ngayon, 4 days ng patay. Kinuha namin sa Pampalay. Hindi ka naman pwedeng tumanggi. Wala pong may May pamilya. Pamilya nga nakakita. 4 days nang nawawala, hinahanap nila sa kung saan. Yung pala, nasa likod bahay lang ng kapitbahay lang, inatake sa damuhan. Hindi nila nakita. Yeah, kaya medyo magana, kaya may wait ko eh. Dahil dun. Pero yung pag sa hanap buhay po, tumatanggap naman po kayo ng kahit wala pong, yung paano po pag wala pong maibigay? Pamilya? Wala namang mga eh. Wala po silang maibigay. Kuyari po, yung wala po talaga sila. Nakikiusap sa amin, barangay captain, wala ka naman pagka wala kesa naman buruhin mo kahit yung maniniwala akong minsan kahit piso talaga wala yung bayad. Pero tinatanggap niya naman. Ay wala naman, kasi kesa ma-i-stack yung gamit namin doon, nilibig na namin yun. Para magamit yung mga ilaw sa ibang patay. Ayan, disadvantage, tulad niyan, 7 na yung salvage namin. Cargo namin lahat yan, pati palibing. Pag mabot 6 months, wala nang nag-claim, automatic palibing na yun. Cargo nyo na po, kayo na din po maghahanap ng cementerio. Lahat kanila. Hindi po talaga kayo Gamot. tumatanggi. Oo, hindi pa pwede. Kasi pag tinanggay mo, pulis, hindi ka natatawagan. Isa marahil sa mga iniiwasang trabaho o propesyon ng karamihan sa atin ay ang pagiging isang embalsamador.
Hindi nga naman kasi biro ang kailangan mong pagdaanan sa ganitong uri ng propesyon. Kaya naman, saludo kami sa lahat ng mga embalsamador tulad ni Mang Orly na binuhay ang kanyang pamilya sa tulong ng bawat bangkay na kanyang inaayos. Hindi lang sa basura may pera, dahil may pera din sa mga patay. Sa bawat kamatayan ay may kabubuhay. Gawin naman natin ito natin. Sabi nga ng matatanda, ang buhay dito sa mundo ay binubuhay. May mabubuhay, may mamamatay. May namamatay, may nabubuhay. Tegeng! Benene! Pinipili kayo dyan! Tegeng! Benene! Pinipili kayo dyan! Tegeng! Benene! Pili kayo! Tegeng! Benene! Pinipili kayo! O yan, matamis ba yan? Sige ate, wag na lang akong bakit matamis. Ay! Ay, ako naman ito! Aging! Benene! Suke! Sabi mo kila. Oh, suke! Nanganganak na ata ako. Tito! Elsa! Mga anak ka na yata! Ano na asawa mo? Teka, tatawagan ko si Pakito. Baka lang. Pakito! Pakito! Oh, Juanita, Mga anak niya asawa mo! Ha? Saglit lang, tatawag ako ng kumadron. Nandito siya. Hindi mo, magpainit ka ng tubig. Iya, ere. Kaya mo yan. Konti. Nakikita ko na yung ulo. Konti na lang. Sige, kaya mo yan. Sige. Sige. Sige nga. Ito na siya. Isa pa. Lalaki ang anak niyo. Guwapo yan. Kamukha mo, mahal. Ang mga kumadrona o midwife sa Ingles, ang mga espesyalista sa pagpapaanak ng mga buntis. Ginagabayan nila ang isang buntis mula sa paglilabor, sa panganganak, at maging sa pagpapagatas. Dito sa Pilipinas, noong sinaunang panahon, ang mga kumadrona ay tinatawag ding hilot. Sila ang mga tradisyonal na kumadrona. Ngunit noong taong 1901, isinabatas ang Public Act No. 310 na nagtakda na ang mga kumadrona ay dapat magkaroon ng lisensya sa pamamagitan ng board exam. Ang mga kumadrona noong nakalipas na panahon ang siya pa mismong sumasadya at dumadayo sa tahanan ng mga nganak. Dala-dala ang mga sariling kagamitan.
Hindi halintulad sa kasalukuyang panahon na mangilan-ngilan na lamang ang gumagawa nito. Ngayon, ang buntis na mismo ang dapat pumunta sa ospital o healthcare centers. Sa pagtulak naming patungong Barangay Matungaw, Bulacan, nakilala namin si Ginang Mira Mirasol, isang dating kumadrona, at Aling Rosie Ariola, retirado at isa sa pinakamatandang kumadrona sa bansa. Inilahad nila sa amin ang proseso ng pagpapaanak. Ito yung mga gamit namin sa pagpapaanak. Siyempre, una, gamit ka ng gloves. Gloves. Tapos, ito yung mga gamit namin. Ito yung forceps. Ito, tissue forceps. Ito ang tissue forceps. Ito yung scissor. Panggupit ng pusod. Tsaka ito yung dalawang forceps ito na ginagamit pang ipit sa pusod. Yung isa yung papunta dun sa nanay, yung isa para sa baby. Tapos yung nasa gitna na yung matitira na pusod na doon mo yung ikakat. Ginagamit namin dito yung surgical scissor na tinatawag. Ito yun. Okay. Kung ang pasyente, panganay, talagang di maiwasan magkaroon ng laceration. O kaya nag-aano na kami, ginugupit na namin, tapos tinatahi namin to. Ito yung tinatawag namin na soluble na ginagamit sa pagtahi. Hindi na yan tinatanggalan. Ito ang cord clamp. Ito yung ginagamit ngayon. Ito yung gamit ngayon sa baby. Nung araw, tinatali lang na sinulit. Pero ngayon, ito na siya. Wala pala akong detay. Kailangan meron din tayong tuwalya, malinis. At lahat ng gamit kailangan sterilize, lagyan ng mainit na tubig o alcohol. Ito ang kidney basin. Tapos ito yung weighing scale para sa bata. Ito yung pagkuha ng timbang sa bata. Wala na pala yung suction pang ito eh. Ito yung aming mga syringe ito. Nagamit namin. Tapos meron tayo dyang Metergine para pagkalabas ng inuna ng bata, gagamitin at ito ang ibibigay sa nanay. Ini-inject itong Metergine. IM ito kung gamitin. Ang gamit pala. Yun lang yan, hindi pa yung mga ibang ibang ginagamit. Kailangan din sa nanay naka-ready, nakahanda sila, meron silang mga sanitary pad, naka-ready rin ng alcohol, yung diaper para sa baby. Ito sa panahon ngayon, diaper ang ginagamit, yung disposable diaper. Pero nung unang talagang lang yung mga lampin na tela ang gamit. Ito na yung mga makabago. Ang hanap buhay ng mga kumadrona ay kapanapanabik at lubhang mapanganib, sapagkat nakasalalay sa kanila di lamang ang buhay ng sanggol, maging ang buhay ng ina. Kasi kahit kahit anong oras tatawagin ka, kahit natutulog ka, kapag meron ng mga anak, may susundo sa'yo, walang oras. Kaya kahit nga baha, kahit na yung magugat siya na lugar, mga masukan na lugar na narating namin mga midwife yun. Nung sa akin, sa karanasan ko, nagpaanak ako, bumabaha. Nagpapaanakan kami ang tuhod. Ang tubig hanggang tuhod ang baha. Nagpapaanak ako noon. Umiiri yung nanay. Ay, tatapapag hanggang tuhod ng tubig. Na-experience ko yun. Oo, nagpaanak ako sa gitna ng bukid. Siyempre, minsan tatawagin ka ng ating gabi, sungit ang panahon, ulan, bumikidlat, sasakay ka doon sa nung una, hindi pa nga tricycle, parang lang na naisipang sakyan. Ayaw po. Tapos yung nawawalan pa ng kuryente. Opo. Tapos yung bahay na pupuntahan mo, minsan hindi naman lahat nakaka-afford ng minsan masipilan ka, may mga walang kulang sa gamit.
naman nung improvise. Ay, ano po yung Oo, gaya ng mga, yung kelipad na sinasabi, Ano po? yung mga ginagamit sa pagsapin-sapin, mga dyaryo lang, tawag. Pero dito sa Hulo, talagang yan ang first assignment ko. Hindi ako masyadong pinahintulutang magpaanak sa mga karapig ko, gaya ng mga Ang layo po. munggaw, mga tatawid ka, sakay ka sa sasakay ka. Kaya ng Matuturing naming dalisay ang puso ng mga nakapanayam naming kumadrona dahil sa ilang pagkakataon ang serbisyo nila ay di matatawaran. Kung minsan ang pasyente hindi naman sa lahat ng pagkakataon ang mga midwife na babayaran. Ako sa akin, sa karanasan ko, madalas din. Kasi naaawa rin ako sa pasyente. Meron akong pasyenteng pinaanak na talagang ang bahay nila kubo. Halos magigiba na wala. Talagang tinawag ako, gabi pa naman yun. Ang bahay nila nasa alang ilaw. Talagang sulok na sila. Tapos ang pinagdaanan namin kahoy, madilim. Nakakatakot. Nung pinaanak ko yun, walang kagamit-gamit. Pero ako laging ready talaga, handa ako palagi. May dala na akong bukod na sanitary napkin, meron na akong para sa bata, lahat. Alcohol, sabon. Bigay ko na lang yun. Hindi pa ako nabayaran. Minsan naman mabayaran ka ng 300. Tapos ayusin mo pa yung birth certificate. Oo. Nakakay. Kung minsan nga, di ba, nung araw yung wire, minsan, yung bona, di ba gatas yun? Binibigyan ako ng supply. Nila, dahil na ipopromote ko yung gatas nila, binibigay ko doon sa mga pasyenteng walang maipasuso sa bata. Yung imbis na bumili sila, binibigay ko. Dedicated po pala talaga kayo. Kasi walang pambili. Minsan wala pang gatas yung ina. Hindi matutumbasan ng anumang salapi at material na bagay ang kanilang pagseserbisyo. Hindi dapat sila isinasantabi dahil kung wala sila, paano na lang masisilayan ng mga munting anghel ang ganda ng mundo? Sa akin naman awa ng Diyos, sa dami ng pinaanak ko dito na ilang yata 300 na baby. Yung talagang sa sarili ko, wala akong assist ng doktor, ako na nag-aaral. Nararasa awa naman ng Diyos lahat naman, maayos. Ngayon nga, mga tapos na ng tali. Diba, nakapagpaanak din ako ng, siguro swerte ko na lang yun, ng suhi. Una paa ng pinaanak ko. Kasi namin, mahirap din ang maging midwife. Pero masaya. Maganda ang karoon na mairaos mo yung makadeliver sila ng safety, tapos masayang mother, at ang baby naman active siya, tsaka safe. Yun ang masayang nasaranasan sa akin. Minsan mahirap. Dahil ikaw Nakita mo sila sa Iba't iba man tayo ng pinagkakang trabaho, iba't iba man tayo ng paraan ng pagkita, mapamula sa patay o mapamula sa bagong buhay. Basta't marangal, sa uso natin itong pinagsusumikapan. Ganyan tayo mga Pilipino, anumang pagsubok ang tumatid, buo ang dedikasyon at pagpapahalaga. Ganyan natin kamahal ang ating hanap buhay.